nyo po ba na kahit ilang beses nating banggitin ang pangalan nitong si Loren Legarda, mga kababayan, talagang bulag pa rin talaga itong mga DD-shit at hindi po talaga naniniwala na mismo mga kaalyado na nga nila ngayon ang nag-DDN, mga kababayan, kay Loren Legarda na tumanggap ng 2 maleta na naglalaman daw po ng pera. At ang nakakapagtaka dito, para lamang po punteryahin yung minority, nagsagawa po sila kanina, mga kababayan, ng illegal na hearing dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. At ang pinakamasakla pa dito, hindi na pangalanan si Senator Loren Legarda at etong si Mark Villar. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Marcoleta na safe ka na. Diba? Ibig sabihin, mga kababayan, pag si Marcoleta pala may hawak ng Blue Ribbon Committee, yung mga kaalyado po nila talagang safe. Pero yung mga kalaban nila sa politika, pinupunterya at inaakusahan ng kung ano-ano. So ngayon, mga kababayan, ito, pakinggan po natin muna etong naging pagdalo. I think na ipakita ko na sa inyo to kanina, pero ipapakita ko lang ulit para maliwanag lang, mga kababayan, at dire-diretso po tayo. So ngayon, pakinggan nyo muna yung sinasabi dito po sa balitang nakita po natin galing po sa DZMM Teleradyo. Sabi po dito, Legarda stand firm as Senate President pro tempore. And then may mga sinabi pa sa dyan na Quezon Bayani daw, yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Pero yung mga tinutukoy niya na bayani, yan po yung naglaglag sa kanya. Ano po? Anyway, eto, i-play po natin. Nanindigan naman si Senator Loren Legarda na siya pa rin ang Senate President pro tempore. Sa pagharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, iginiit ni Legarda na hindi pa siya nagbibitiw sa pwesto at nanindigang hindi kapit-tuko sa anumang posisyon. Handaan niya siyang magbitiw sa pwesto kung may 13 boto na ang kabilang panig. Tinawag din ni Legarda na mga bayani ang mga dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 man and women na Senado. Nandito po tayo sa ating pandinig. So hindi nga AI, buhay na buhay at hindi nag-resign at simple lang po kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Dahil sa sinabi mo, safe ka na kay Marcoleta. Bakit natin nasabi, mga kababayan? Ito ang patunay, yung mga naghahanap dyan ng about kay Loren Legarda na akala nyo, aligasyon lang natin, accusation lang natin. Ito yung patunay, mga kababayan, na ito pong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines ay inakusahan po talaga. Ito pong si Loren Legarda at si Mark Villar, mga kababayan, na nakatanggap ng mali-maletang pera. Anyway, shoutout po sa driver bodyguard ko na si Kuya Lemar Makasait. Mega love shoutout po sa inyo Anyway, mga kababayan, ito, sabi dito, Senator Loren Legarda at Senator Chis Escudero nakatanggap din umano ng maleta. 18 ex-Marine ayon po doon. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, ito po ay ipinost noong March 15, 2026. Eto, pakinggan po natin. Hindi araw-araw. Pumapaldo pala. Oo nga eh. Eto. How about Nag-i-interview pa dito yung mga banatae. Senador Escudero, Legarda, Yan. Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Legarda po doon sa bahay niya. Sa Batangas? Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ito, senador siya o congresswoman pa ng time na to? 2024 po yun, sir. 2024. Senador na. Senador na. Pag-meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung 2 malita. Ayan Ayan yung in-interview mo, Rodante Marcoleta, kanina. Doon sa Senate Blue Ribbon Committee na moro-moro ninyo. Ayan inaakusahan si Senator Loren Legarda. Bakit hindi mo pinangalanan kanina? Bakit hindi mo tinanong yan? Baka nakalimutan mo lang. Bakit? Dahil porket kaalyado nyo, safe ka na. Ganun ba, Senator Rodante Marcoleta? Ako, nagtatanong lang. Kasi ito, may aligasyon, May aligasyon, mga kababayan. Etong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines kay Senator Loren Legarda at dito kina Mark Villar na nakatanggap daw ng mali-maletang pera. Akala ko ba, wag kaming kukurap at dadalhin nyo ang Pilipinas sa tamang landas at maglalathala kayo ng pawang katotohanan. Bakit yung mga kaalyado ninyo, niligtas ninyo?
Di ba? Bakit isinalba ninyo yung mga kaalyado ninyo? Ako, nagtatanong lang. Di ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Ilang beses po yun? Gano'ng kadalas? O isang beses Para lang? sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Ah, Dali, dalawang maleta? Yes, sir. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium? Sabihin na natin, medium. Medium 35, to large? 35, 70. Medium po, sir. 70? 999. Bakit hindi, eto, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. Mga 3 tao, sir, kung alanganin ka magbuhat. Di ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. o yan o. Nag-i-interview dito, mga banatay ha. Mga vlogger mismo ni Sara Duterte. Kaya mo. Joke lang. Tapos, doon po kay Senator Escudero, kasama din po namin si Boss Saldi noon. December po yun, sir, 2024. Doon sa bahay niya sa New Manila. 4 na malita rin po, sir. Etong mga nangyayaring, eto, di ba, pinag-uusapan natin yung ginawa ninyo sa NBI. Kasi itong paulit-ulit na tinatanong nung time na in-interview namin si Attorney Baligod na baka naman katulad din yan nung kay Gutesa na sa simula lang, tapos pag tinakot yung pamilya, pagka, naintindihan natin ha, ako naintindihan. Eto kaya ako pinapakita sa inyo mga kababayan kasi ang point natin kanina, may mga pinangalanan eh. Yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Pagpalagay natin na sige, para sa atin mga kababayan hindi totoo yan. Pero sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Ipagpalagay natin totoo, halimbawa lang. Halimbawa lang mga kababayan ha. Ang tanong dito, bakit hindi binanggit ni Rodante Marcoleta? Etong si Mark Villar, si Loren Legarda. O bakit hindi niya itinanong din yung patungkol doon? Kasi binabanggit eh. Binabanggit mga kababayan, hindi lang sa interview, kung hindi nasa mismong affidavit po nila, eto. Ayan o. Maliwanag naman na nakalagay dito sa C. Kami, Obrelio, Orbelio at saka si Galapon at iba pa. At si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng 2 medium size na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park mga kababayan. Yan po yung address oh. Ito pa yung isa. Oh, kay Mark Villar naman dito mga kababayan. Oh, letter F. Kami, etong si Orbilio at saka si Bubares at iba pa. Kasama si John Paul Estrada at Saldico ay nag-deliver ng 7 medium size na maleta kay dating senador or senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino. Tama ba? Portofino, South Belia Street, Daang Hari, Las Piñas, mga kababayan. Yan po yung nakalagay dyan, oh. Di ba, biruin nyo, 2022 to. Etong kay Mark Villar na ito, bakit hindi pinangalanan kanina na Rodante Marcoleta? Akala ko ba para sila sa katotohanan? Naintindihan ko yung nangyari kay Gutesa, tapakahirap nga rin naman. Sabi nga nila i-bash ka na at lahat, gawin na sa'yo lahat, pero pag ang pamilya mo na, dudugo na yung puso mo dun eh. Di ba? Alam natin yan. Pero kayo ba? Kasi yan ang tanong sa amin eh. Siyempre, di ba namin masagot? Kayo po ba, hanggang kailan kayo at sigurado ba kayo hanggang dulo itutuloy nyo itong laban na to? Sige po, kahit sino po. Hello, sir. Para sa amin itong tropa na to, sir. Kung anong naumpisahan namin, hanggang dulo na ito, wala nang iwanan. Tatapusin na namin kung sana nga. Oh, ngayon, since walang iwanan, may kakulong kayo dyan. Lalo na at yung mga tulpo magsasampa ng reklamo laban sa inyo dahil sa mga aligasyon ninyo na wala namang basihan.